Guys, welcome to my channel. Today, i-review natin itong bagong Honda Civic, itong 2022 model. Halika, samahan niyo ako. I visited several dealers pero wala akong makitang RS model. Kaya I'll try to review muna itong V model. Ito yung mid variant. And then, kukompare natin dun sa top of the line model. In terms of physical appearance, yung RS or top of the line model, maraming black trims. Unang-una, yung black nun yung kanyang mags na size 18. Meron siyang rear spoiler na black. Yung kanyang side mirror is also black. Yung door handles niya ay black din. Tapos yung exhaust pipe finisher niya is dual pipe na nakalabas. Yung sa other two variant kasi, dual exhaust siya pero nakatago sa ilalim, hindi siya masyadong kita. So overall, mas sporty yung look ng RS model. In terms of color options, merong 5 different colors. Yung red, yung white pearl, gray metallic, yung blue metallic, saka yung lunar silver. Nakita ko yung yung gray metallic saka yung red. I think those are the two best colors for this Honda Civic. By the way, tatlo yung variants niya, yung RS, yung mid variant na V, saka yung entry level na S. Okay, let's start. Ito nga pala yung V model na mid variant. You will notice na yung headlight niya is full LED. Which is the same as the RS, and then yung sa S variant naman is naka-halogen. If you'll notice yung fascia niya, parang mas sophisticated ang dating niya ngayon. Kasi yung previous model kasi, very sporty. Ngayon, parang katulad siya, parang kamukha siya ng Accord. Yung fog lamp niya is also LED na rin. If you look at the sides, parang similar siya dun sa Honda Accord. Mababa yung kanyang belt line, kaya yung mga glass niya parang malaki. Ang pinaka-prominent sa sides niya, yung dalawang character lines. So, mas naging refined and elegant yung look, kaya parang naging executive sedan siya. For me, parang wala siyang awkward na angle dahil dun sa dalawang character lines na malinis ang pagkaka-execute. One thing na noticeable, pinag-iba-iba niya yung design ng mags. For example, itong V na mid variant, naka-size 17 siya. Yung RS naka-size 18. Yung S na entry level naka-size 16. If you look at the back, ito yung pinakamagandang part niya para sa akin. Para siyang Euro style, para siyang OD. By the way, if you're choosing between the V and the S model, wala siyang masyadong pagkakaiba. Ito yung S model, ang mags niya ay size 16. Yun lang ang physically makikita mo na pagkakaiba. Kung hindi ka keen observer, hindi mo siya masyadong makikita ang difference. For example, itong S model, naka-halogen yung headlights niya. Samantalang itong V model, naka-LED siya. Pagdating naman sa bumper, wala namang masyadong pagkakaiba. Ang mapapansin mo lang, yung fog lights mo, pagka yung sa S, halogen siya. Yung sa V, LED naman. So yung new design ng Honda Civic, kung mapapansin nyo, parang it will appeal more to more mature crowd. Kasi yung dating design niya, parang more on the younger crowd. Pero para sa akin, mas gusto ko yung design nito than the previous model. Kasi I belong to the more mature crowd. So, dun sa tatlong variants, of course, yung RS ang the best looking at saka very sporty. Pero kung gusto mo medyo executive looking, okay na rin itong V variant. Although, syempre, mas maraming features yung RS than the V variant. Pero, syempre, mas mahal naman yun. By the way, may nakita pala ko sa daan. Ito yung previous model na RS. Ang difference niya talaga dati, yung C-type na taillights. Mas quirky and sporty ang look ng previous model compared sa current model na mas elegant yung design.
Punta naman tayo sa space, no? Ang pinaka-strong point ng Civic, yung kanyang spaciousness, no? You will see that the trunk is really very big. Yung kanyang spare tire is donut type na rin, which is similar to the cars na bago ngayon. Before I forget, yun nga palang rear tail lights niya is LED na rin. Doon sa tatlong variants. Which is good kasi yan nagdadala ng overall look niya. Punta naman tayo sa engine. Ang magandang ginawa ng Honda, pinagpare-pareho niya yung engine. Lahat sila ngayon naka 1.5 liter na turbo. Kasi dati merong 1.8 na naturally aspirated at saka 1.5 na turbo. Ngayon pare-pareho na. Kaya maganda yon kasi yung parts availability mas magaganda, di ba? In terms of power, meron siyang 178 PS at 6,000 RPM. Tapos ang torque niya is 240 Newton meters of torque. Imagine, for a base model, meron kang the same power ng top of the line. Ang ganda nun, di ba? Ang selling point din ni Honda, yung kanyang engine. Kasi nandiyan yung technology niya na VTEC. Ano nga ba yung VTEC? Ang ibig sabihin ng VTEC is Variable Valve Timing and then Lift Electronic Control. Ito yung system na na-develop ng Honda para ma-improve niya yung volumetric efficiency ng engine. Ang result nito is mas mataas yung performance at high RPM, tapos lower din yung fuel consumption niya at low RPM. Kaya maganda rin talaga yung VTEC kasi parang meron siyang burst of speed at certain RPM. Kaya marami nag-tune ng mga Honda, di ba? Ang hindi ko lang gusto dito, naka-CVT transmission siya. Parang hindi siya bagay sa Civic eh. Kasi usually sa mga econo cars yun nilalagay, di ba? Pero pagka sa Civic, parang hindi siya bagay. But just the same, ang Honda naman, ang kanilang objective is fuel efficiency. Kaya CVT yung transmission niya. Pero yung CVT naman ng Honda, performs well naman. Okay, punta naman tayo sa interior. Ito yung napansin ko na major change sa Civic, no? In terms of materials na ginamit, parang humahabol na siya dun sa level ng Mazda. From the moment na binuksan ko yung doors, ramdam ko agad yung magandang quality nitong Honda car na ito. Yung mga trims niya is well put together. Tapos yung design ng mga sidings niya is parang on the minimalist side, which I like very much. Yung steering wheel cover nga pala nito is urethane, unlike yung sa RS na leather wrap. Tapos ang infotainment system niya is 7 inches. And then yung steering wheel is tilt and telescopic na din sa lahat ng models. Ang kanyang steering is electric power steering, and then 3-spoke leather yan for RS, and then urethane naman dito sa VNS model. Meron din siyang adaptive cruise control, pero wala siyang paddle shifter. Ang paddle shifter sa sa RS model lang. Ang isa pang unique dito ay yung honeycomb design sa kanyang aircon vent. Then you can adjust kung saan ang direction with that toggle, no? Meron din siyang 3 drive mode, yung normal, eco, at saka yung sport mode. Naka-dual zone na climate control din ito. Ang maganda rito yung kanyang itong knobs na to. Very tactile yung feeling. Ang ganda ng quality. Then meron kang USB port at saka yung 12 volt na charger. Yung shift knob niya is urethane and leather yun sa RS. Tapos meron din siyang electronic parking brake at saka yung auto hold feature. Napansin ko din yung cup holder, maganda yung position. Hindi siya nakakasagabal dun sa cambio. Ang isa ko pa rin napansin, wala siyang lagayan ng sunglass. Normally, meron yan eh. Meron lang dito siyang ilaw, pero wala na yung lagayan ng sunglass. As usual, meron din siyang vanity mirror doon sa driver and passenger side. Yung center console niya malalim, so makarami kang pwedeng mailagay din na gamit. Now, if you look at the sides dito sa dashboard, yung design niya, it flows all the way dito sa sa door, no. So parang pinag-isipan yung design.
Even yung quality ng door handles maganda, alam mong tatagal. Soft touch din yung kanyang dashboard. Tingnan natin yung glove box, meron siyang dampened mechanism. Kaya parang slowly siyang bumababa, which is a nice feature also. In terms of design, parang very straightforward ang interior design niya. Tsaka knowing Honda, in terms of ergonomic, siguradong maganda yan. Yan ang gusto ko sa interior design. Simple lang, ang lakas ng dating. Hindi yung para bang ang gulo-gulo ng design. Punta naman tayo sa likod. One of the advantage ng Honda over, for example, yung Mazda at saka yung Altis, yung kanyang roominess. Mapapansin mo rin, meron na rin siyang aircon vent sa likod. Tapos yung seats niya is made of fabric as against dun sa leather ng RS model. And then meron din siyang center armrest with the cup holder, which is a good feature also. And then if you look doon sa kanyang headliner, ang kulay niya is light beige, no? Which is different doon sa RS na kulay black. Meron din akong napansin na hindi binago, yung katulad ng previous model. Itong part na to is plastic, hindi buo yung sandalan. So, pag nakasakay ka sa likod, parang may hard area na matigas. Sana binuo na lang yung sandalan na ganun din na fabric. By the way, 60-40 split na rin to. Sana itambol yung upuan sa likod for more luggage space. In terms of legroom, maganda yung space. Nakasagad na yung upuan sa likod, pero maganda pa rin yung space. I'm 5'7" in height, pero okay pa din. So, yung overall feel ng interior niya is very spacious, very airy. Ito nga pala yung prices ng tatlong variants na ang pinakamahal yung Civic RS, 1.69 million. Tapos 1.49 million and then 1.29 million. So, ang price difference nila is 200,000 for each variant. So, kung S model ka, 400,000 ang difference. Kung V, 200,000 ang difference mo sa RS model. So, justified ba yung price difference? Ang mga main features talaga ng RS na wala yung iba, for example, yung black door mirrors, yung antenna, saka yung spoiler. Tapos, 9-inch yung audio niya with navigation and Android Auto. Meron din siyang wireless CarPlay. Tapos, 10.2 inches yung digital display niya. And then, 12 speaker yung Bose sound system niya with wireless charger pa. And then, black leather with parang may suede seats siya, no? And then, 18-inch yung alloy wheels niya. Tapos, 8-way power seat. Of course, dual zone auto climate control din siya. Ang isang magandang ginawa nila is niretain nila yung Honda Sensing, which is present sa lahat ng models. Ito yung about safety. Ano ba yung Honda Sensing na sinasabi ko? So, meron siyang auto high beam, and then meron din siyang adaptive cruise control with low speed follow. Meron din siyang lane keeping assist system o LCAS. And then, meron din siyang lead car departure notification system, road departure mitigation with lane departure warning, at saka yung collision mitigation braking system. So, in essence, Honda is very generous in terms doon sa Honda Sensing. So, magandang consideration yon if you're eyeing Honda Civic kasi safety talaga eh. So you can imagine, you have the same engine for all the variants and all the same level of safety. So ang ganda nun kasi normally sa top of the line variants lang meron yan. Tapos naiiwanan yung entry level. So for me, overall, the new Honda Civic is a very good buy. So if you're looking for a spacious sedan with good ergonomics and good build quality, coupled with a powerful engine and good safety features, then this is a very good option. So sa tingin ko, ang direct competitor talaga nito yung Mazda 3. In terms of features, medyo at par na sila. Yung Mazda 3 kasi meron kang heads-up display, meron kang sunroof, saka yung memory seats, at saka iba pang mga features. Which yung Honda Civic wala pa.
Pero ganun nga, malapit-lapit na rin. Pero mas malaki itong Honda Civic than the Mazda 3. Ang Mazda 3 kasi, in terms of space, mas masikip siya. So, if you're eyeing a Honda Civic, I think it's a good consideration nowadays. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!